So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, so ang tagal kong hindi nakapag-review. Parang Sabado, Linggo hindi ako nakapag-review. So palagi naman, no? Palagi naman Sabado, Linggo hindi ako nakapag-review. Lagi lang ako may handa for that day or for that night. So ngayon, Monday, tayo na alas 10 na ng gabi. Ang dami na nangyari, no? Ang daming bagong uploads. Ito, Tipsy the Fruz, Tipsy the Mzite, meron na ring Pistolero Fruz. Tapos sa kabila naman yung Jonas Badang. 'Di ba? Ang dami nang na-upload sa hindi kasi ako nakapag-computer nung mga nakarang araw. So ngayon, bawi tayo kahit na mag-aalas 10 na. It's actually, to be exact, 9:52 PM na at January 20, Monday. So let's see. Tipsy the Fruz, natapos na natin reviewin yung unang 3-way battle, no? Way back Ahon 3. Tapos ngayon, ito naman yung unang battle sa pangalawang 3-way battle sa history ng Flip Top, Tipsy the Fruz. So after neto, kung kaya pa ng oras, reviewin na rin natin yung Tipsy the Mzite, which is ang dami re-request. Pero napanood ko yung Tipsy the Mzite sa live. Etong Tipsy the Fruz, hindi ko to napanood kasi it was on day 1 ng Ahon. So ayun, Tipsy the Fruz, although may mga clips na ako napanood sa Facebook kasi nga yung mga nakaraan puro Facebook, puro cellphone, may puro Facebook, 'di ba? Ayan, nakakita ko ng mga clips na. So let's see kung anong klaseng battle yung ipapakita ni Fruz dito, kasi yung laban ni Fruz kay Mzite medyo nagkaroon na ng dumi sa performance si Fruz that battle. So tingnan natin kung anong klaseng battle yung ipapakita ni Fruz dito kay Tipsy. So game. Una banat on 15 day 1. Fruz. Yo. Kay Tipsy hindi na ako masyadong nagbigay ng di na ako nag-expect kasi lagi namang malakas yung binibigay ni Tipsy D. Yung laban nga niya kay Mzite, nagkaroon na siya ng stumble doon, pero kaya niya pa rin bumalik. So lang siguro, kung anong Tipsy D lang yung in-expect ko dito sa battle niya. Tingnan natin, or baka mag-exceed pa siya sa in-expect ko list. So yun lang siguro. Pero kay Fruz, tingnan natin kasi napanood ko nga yung laban niya kay Mzite ng live. So tingnan natin kung malinis ni Fruz maitawid yung baon niya dito. Yo! If you smell what the rat is cooking. Ayos kamusta? Sa Isimani ba takot na? Kaya ba dito ka ulit nagpunta? Umiiligal sa kwarta hayok siya. Pimp your poop niya yung pang front niya. Kaya naman sa karma nalagot siya. Kabilang oblo na tagus pa! Flip Top game! Anong game? Tang ina, nakakakaba? Anong nakakatawa? Wala naman Mga kalaban kong daga, dala-dalawa. Yung isa may tapora ng pangamba, yung isa daga talaga. Ayun nga, magagawa ko. Nagpiyansa nga to. Engaging in illegal activities and deliberate violation of the law. Ang angas niya, no? Kaya pala gino-glorify nyo pa rin siya. Galing nga. Okay. May angulo si Fruz dito about dun sa, yun nga, yung nahuli si Tipsy D. So, alam ko, nasabi ko na to dati. Laban niya kay BR, nasabi ko na ata to. Pero sa mga hindi pa nakapanood nun, or sa mga hindi pa alam yung kay Tipsy D, yung nagpa-raffle siya sa Facebook. Alam ko sa Facebook yun Pa-raffle siya ng hindi ko alam kung sasakyan yun. Actually, hindi ko naman masyadong alam yon, pero nakita ko lang sa balita. Sa balita lang na habang nagla-live may pumasok na mga parak, tapos yun.
Sabi is nagpaparaffle daw ng sasakyan na di ko alam kung anong kaso dun sa sasakyan not registered ba or what. Pero yun, kaya may mga angulo, 'di ba, na spirit ball, tapos hindi, may pumasok lang na parak dun sa kila Tipsy yung habang nagle-live. So may mga ganong angulo. So yun yung tinutukoy ni Fruits dito na nagpiyansa. So siguro di ko naman sure kung ano nangyari noon. Siguro nakapagpiyansa nga kasi andito nga si Tipsy D. So yun. Engaging in illegal activities and deliberate violation of the law. Ang angas niya, no? Kaya pala gino-glorify nyo pa rin siya. Galing nga. Ang napapala nyo. Sa bagay, idol ko nga si Pablo at El Chapo. Gago. Pinoy nga pala ako. Pero seryoso, okay lang sa inyo? Susubaybayan din yan ng inyong children. Paano kung anak nyo bigla na lang, Papa, si Idol, ine-energible yung policeman. Yun nga. Porkit nakaiwas sa rehas. So, yun yung tinutukoy ko. Yun nga, yung energy ball. May angulo rin si Fruits dito, diba? Na energy ball, tas mga police. So, yun. Kung anak nyo bigla na lang, Papa, si Idol, ine-energible yung policeman. Porkit nakaiwas sa rehas di nakahimas, tila not guilty na. King ina, ang parang ang dating siya pa biktima. Tindi bandang uli, ikaw pa yung pinuri nila. Ha! Huwag ka lang mamamatay. 10 to 60K lang ang bail pag ginulpi kita. Gagi. Itsura pa lang, traidor malamang. Kahit kaninong kamay ngangat-ngatin mo. Wala palagang skills mo. Anong ground? Ampaw na kinto. Lakas pag-inom, di naman nagyayaya. Datwag ka dito. O sino pang trip mag-flip top beer dyan? Gusto nyo na stab? Lapit lang, sasaksakin ko. Okay, so bars, no? Flip top beer. Sinong gusto ng stab? Lapit lang, sasasakin ko. So, stab na sa mga nakapanood na ng live, no? So, bago ka makakuha ng flip top beer, dun sa ticket mismo, meron dong beer stab. Bibigay mo yon. Tapos yung stab na saksak. So, ayos yung bars ni Fruits doon, Na stab, lapit lang, sasaksakin ko. May madalas sa kanyang maanggel na may rebats siya na para sa akin, not persuasive. Mapa-interview man o battle, ito lagi niya sinasabi. Non-verbatim. Blah, 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 blah. Dalawa na anak namin. O ano, alam niyo na? Ba't ganun nga? Ang sabi, mali dyan titi mo, wala naman nagsasabing baog ka. Tangin na tong kuliteno. Sinabi yung mali titi, ginawa, nag-flex na lang ng anak. What the fuck? Makagawa ka man na sandamak. Sinabi yung mali titi, si ano yun, laban niya kay Batas. Which is talo siya doon. Yung mga talo ni Tipsy D, nakita ko dito, record niya is 16-3. Yung mga talo niya is, alam ko kay Balakid, Looney, and Batas. Yun. Sinabi yung mali tito, ginawa, nag-flex na lang ng anak. What the fuck? Makagawa ka man na sandamakmak, it doesn't change the fact na puro lang yung balat. Kaya galit na kay Nela, sagad na sagad. Tipong sinumpa niya pa nga kay God. Pernicious din naman yung relasyon mo ngayon. Libog lang ang nagpatatag. Oh, wag ka nang tumanggi pa bro. Kung kupal ka, umasta, kupal din ako. Ikaw at misis mo magkatulad rin kayo na kung naging babae ka, you must be a hoe. Pag frus ang tinalo, iba na rin matila din ang mapatila, kaya di maarok yung bira mo. Kaya saluhin mo na lang, ang akin na lang, tugmambi na to, putang ina mo, 2 months in a row. Okay. So, yun ang baon ni Fruits sa round 1 para kay Tipsy D. And ito, simple at mabilis lang na explanation. Para sa akin, hindi enough yun para mauga mo ang isang Tipsy D. Kailangan mo pa ng mas malalim. Kailangan mo pa ng
mas mabigat na mga anggulo para talunin ang isang tipsy D or para mauga mo ang isang tipsy D para masabing effective yung baon mo, no? So props kay Fruz, pero I think that's not enough para sugatan ang isang tipsy D. So ganun lang kabilis, no? Game tipsy D. Masyado talaga kayong obsessed sa titi ko, no? Pag binabanggit, napapapikit. Gago, sa sobrang haba ng borat ko, pag sumargo, ginagamitan ng tiririt. Oo nga naman. Ayoko ng marid, ayoko ng umiligal. Takot na ako makasuhan. Pero para sa'yo, magpaparaffle ulit ako. Premyo yung ulo mo mukhang itim na rambutan. I don't deserve this. I mean, Tipsy D versus international superstar? You are very famous here. Everybody knows ya. They all said that you will beat me. Nobody contra. Shit. Intro pa lang talo na kasi na-starstruck ng sobra. Pasensya na, ngayon ko lang kasi nakita si Oprah. Ay, hindi ba si Oprah? Hindi ko kilala yun. Whoopi Goldberg? Michelle Obama? Parinig naman ang accent. Ah, hindi ba international? Alam na. Wilma Dasent? Hindi pa rin. Pero may kamukha kang battle rapper. Pero di naman siguro ikaw yun kahit marami pang clues. Kasi imposible naman na sa personal ganyang kapangit si Fruz. Tama! Si Fruz yan! As in, frustrated homicide? Yung paganto humawak ng 45? Yung sa spelling ng pangalan di makapag-decide kaya kinuha lahat ng letters tapos boom! Jejified? F-R-O-O-Z-E T blah blah D. Frustrated. H-O blah blah blah. Homicide. Tangina. Lakas ng tama. Nasubukan mo na ba magkwenta? Meron tayong 26 letters sa alphabet tapos yung pangalan mo 22 na letra. Kaya naman nagprotesta si Enigma sa pangalan mong over at di na nagpigil. Kasi pag may battle ka sa liga, yung gumagawa ng poster per letter ang singil. Tapos inaasar niya yung pangalan ni Badang. Eh kumpara naman dun mas weirdo ka. Ang gastos mo sa letter, dapat minumura ka ng number 8080 ka. Okay. Tapos si Snoop Dogg ng Pinas. Eh kumpara dun, okay lang yung magbisyo kasi mapera. Laging good shit. 8080 ka. So, nung una hindi ko nento na-gets. Parang nabasa ko yung post ni B. Hindi B Cortez si B na asawa ni Sinyo na parang mayroon daw silang looking for sila parang gumagawa ng content sa real jokes parang ganyan. So may nabasa ako na 8080. So hindi ko maintindihan 'yon hanggang sa nagpost ulit si Sinyo may parang about dun sa hindi daw siya iniimbitahan sa ibang liga. Yung mga ganun. Kung nabasa niyo 'yon. So meron ding 8080 dun. So nagbasa na ako sa comments. So sabi ko ano kaya yung 8080? Hanggang sa nag-comment si Ma'am Ninya doon, Ninya Sandejas. Ano yung 8080? So ayun, ano pala yun? Bobo, no? Tapos na-realize ko, it's yung 8080 ka, it's bobo ka yun. So ayun. Ito, ano sakit? Ang gastos mo sa letter, dapat minumura ka ng number 8080 ka. Tapos si Snoop Dogg ng Pinas, eh kumpara doon, okay lang yung magbisyo kasi mapera. Laging good shit. Eh ikaw mukhang pagkatapos mong magdubi, wala kang pang food trip. Pero naniniwala ako na old school ka. Tignan nyo naman kasi itsura ni Abnoy. Mukhang nandun siya nung na-discover yung apoy.
Kauna-unahang addict, panahon pa ng Homo erectus. Dapat pangalan mo, Homie Epectus. Sold out agad yung venue, unang punta pa lang ng kuweba. Battle rapper ka na, uga-buga pa lang yung meta. Ito ang totoong hip-hop since day one. Gago. Before Christ. Nakuha pa talaga mag-flex, labas pa yung utong. Literal na brand new wheels kasi kakaimbento lang ng gulong. Gago. Pero, dati pa yun. Lumang panahon. So wala ka na sa prime. Gawan natin ng paraan. Gamit ang time machine, bumalik tayo sa nakaraan. Pabalik sa Stone Age. Bit-bit ang ilang teknolohiya. Habang kayo'y nagtitipon sa bonfire, bubuhusan ko ng gasolina. Salubungin ng flamethrower, lahat ng magtakbuhan palapit. Alam kong kakadiscover nyo lang ng apoy, pero ipapakilala ko ulit. At yung mga nagtakbuhan palayo, alam mong wala ng survivor. Sa panahong extinct na yung mga dinosaur, biglang pinaandar ko yung raptor. Yung future champion ng 2x2, hinabol ng 4x4, saan man makaabot. Nang maabutan, biglang nagsabugan, dugo mo na malapot. Isipin nyo yung mga caveman, nakarinig ng shotgun, di ba nakakatakot? Lalo pang inilabutan ng aking inuwikang nakatuhog sa task ng mamot. Okay. Anong panama ng mga katribo mo sa chainsaw ko masyadong OP? Inabot nila ay lasma, ako'y nagpaka-plasma, ulo ginawa akong trophy. Bilang pag-alaala sa Stone Age na ginawa kong malawak ang Punebre, panahon ng bato, nagmukha tuloy panahon ni Duterte. Okay, so paano ko ba ito umpisahan? Matagal yung matagal yung facing ng round 1 ni Tipsy. So, slow start para sa akin. Ang tagal pumasok ng... ang tagal niya makuha yung momentum niya sa battle na to. Tapos, second half ng round ni Tipsy, dun pa lang naging... pumasok yung mga bara niya. Ang tagal eh, 'di ba? Kahit yung malakas na linya niya, hindi na-absorb ng tao. I don't know kung bakit. No? Siguro sa dami ng nanonood diyan, siguro halos lahat ine-expect yung matinding Tipsy D, no? Yung mga katulad ng tulad ng round 1 niya kay BR, kung napanood niyo 'yon. 'Di ba? Tinding ganung panimula, 'di ba? So siguro ine-expect ng tao dito ng ahon na 15 na crowd na yung magiging panimula ni Tipsy D is ganong kalakas kay BR, yung ganong kalakas na BR. I mean, yung ganong kalakas na round 1 against BR, 'di ba? Lakas nun. Yung makina ng chainsaw. So siguro ganon. So ang tagal, no? Kasi ang dami niyang mga indirect lines kay Fruz, yung 'di ba, parang international, Obama, tapos biglang Wilma Dasen, tapos biglang hindi naman ikaw si Fruz, tapos yun na, 'di ba? At ganun yung transition, tapos about dun sa pangalan na ang daming letters, 'di ba? So ineffective sa early part, pero nung time na pumasok yung or inispit ni Tipsy D yung time machine something, ayun na, parang nakakuha ulit ng attention eh, kasi alam naman natin si Tipsy D is sa kanya galing yung yung Tipsy D na time machine na angulo, no, or na reference. So nung simula yun, parang para sa akin nakakuha ulit ng tenga eh si Tipsy D. Ako personally pinakinggan ko yung part nun na nagbanggit siya ng time machine, kasi alam ko may mga darating na naman na mga punchlines. So maganda yun, nagustuhan ko yun, lalo na yung ang tawag dito, yung nakapalibot sa apoy, tapos buhusan ko ng gasolina, tapos yung may tatakbo, tapos yung wala na extinct yung dinosaur, raptor,
'Di ba? So nagustuhan ko yung part na yon. Pero yun, slow start si Tipsy dito, pero so far sa writtens ano pa rin yun, kay Tipsy pa rin yun. Medyo sabi ko nga hindi enough yung pinakita ni Fruz para matalo ang isang Tipsy na ganun. Pero kay Tipsy naman, sabihin na natin hindi rin enough yung ganong banat para kay Fruz kasi nag-nameplay lang siya, nameflip lang siya doon, 'di ba? Yung mga angles sa pangalan ni Fruz. Basta ang tagal eh. So para sa akin hindi rin enough yun, pero I think lamang si Tipsy doon sa mga bara, sa mga punchlines, sa mga statements na pinakita niya sa sulat, no? Sa sulat, sa ganda ng sulat, sa delivery. I think Tipsy got those categories. Kaya para sa akin round 1 kanya yon. Dikit lang men. 8-7. So siguro kung si Fruz nakapag-come up siya ng isa o dalawang effective na punchline for Tipsy, baka possible na tabla pa yon. Pero ang pinaka naging basis ko na lang talaga dito is yung writtens, 'di ba? Tsaka yung delivery. Maganda para sa akin yung delivery ni Tipsy compare kay Fruz, no? So may mga indirect si Fruz, meron din naman si Tipsy, pero sa mga tumama mas maganda, mas mabigat yung kay Tipsy. Although not enough yun to beat or para sabihin ng pulbusin ng isang Fruz. Pero yun, sa ganung performance sa round 1, I think Tipsy got that one sa dikit lang na na puntos. 8-7. Round 2. Yo, tangina. Parehas silang para sa akin, parehas silang hindi pa naka A game. Parehas nilang kinakapapa yung bawat isa. So I think ganun, na buwelo, no? In other words. Pero Tipsy pumalo yung second half niya. Maganda yung references niya doon. Yo, tangina. Ano yung ender? Panahon ng bato, nagmukha tuloy panahon ni Duterte. Yo, tangina. Ang yabang ito magsalita, di naman hitmaker. Yung mga tumawa sa angulo niya tungkol kay Oprah, tangina nyo mga N-word enjoyer. Tangina, tsaka, yun bang ginamit mong pinangsagasa sa akin na 4x4 na kotse? Yun din yung pinaparapol mo nung ikaw ay nasa kote? Patay! Ayun, nabuhay yung crowd at nagustuhan ko rin yung rebat na yun kasi nga, 'di ba? Meron nga akong share sa inyo about doon. So, yun, pasok yun para sa akin. Galing. Yun bang ginamit mong pinangsagasa sa akin na 4x4 na kotse? Yun din yung pinaparapol mo nung ikaw ay nasa kote? Galing. Yo! History repeats itself. Nadarama nyo rin ba ang malaahong 3 vibe neto? Kasi simple lang, di ba? Parang modern day na loon. In-improve na delo. Ganun pa rin ang kwento, walang babaguhin, tsaka abutin ng dagang bukid sa akin ay dedo. Tapos bukas yung bumabalakid mula sa pakasig na galing sa ghetto, tatalunin namin pareho. Kaya namin motivate na kita, tangina mo ha. Yo, kasi I'm confident. Got no remorse, got no regrets. I don't pretend. Salamat sa compliments sa comment sec, pero di ako old god. Ano pa lang ako adolescent. Cause I age like fine wine, still on my prime time. Okay. So, magandang effective na Fruz. Magandang mga linya yung binibitawan ni Fruz dito sa round 2. Okay, props. Maganda yon. Comment sec, pero di ako old god. I don't pretend. Salamat sa compliments sa comment sec, pero di ako old god. Ano pa lang ako adolescent. Cause I age like fine wine, still on my prime time. Sa liga I earned my stripes, cause I don't chill. First 2 letters ng Fruz is already enough proof that I'm for real. Kamusta na nga pala? Sila Jeffrey and Jedrick Siron, Cedric Obordo, sila Jerrel, Jan Daniel at si Leopoldo. Mga nasangkot sa atraso, tarantado na dagato. Paano magpaparapol kayo kaso, kasabot mo mananalo? Galing mo mang uto. Ang pangmamanipula sa'yo'y di pahirapan. Galing mo mang bola.
O ano pang hinihintay mo? Bolahin na yan! Nilampaso nga raw si Saito. Sabi niya kay Bare. Nice! Galing mo, pare! Akalain nyo yung 1 milyon na halaga ng kotse na palabas mo ng doble? Talino, grabe! Speaking of Bare, dapat standing mo nung battle nyo, 15-4 ah. Lakas talaga. Kasi 4 na talo niya, di ba? Luni, 1. Balakid, 1. Sa batas, 2. Kala niya... Okay, so hindi ko akalain na magbibigay si Pruz ng or isa-isahin or i-mention ni Pruz yung mga talo ni Tipsy D kasi 'di ba kanina sinabi ko na alam ko mga talo ni Tipsy D is Balakid, Luni and Batas. So di ko na-expect na magbibigay rin si Pruz dito. So yun, nagkataon lang guys. Balakid, 1. Sa batas, 2. Kala niya ata, kabalbalan niya, walang hanggan na't di masasawata. Tang ina ka, sumisenyas ka pa. Kala mo it's a prank, wala na. Pinaasa ka ba? Di pa nga nagdeklara ng raid mga operatiba. So sa mga nagtatanong bakit ginawang reference ni Pruz yung kay Batas 2? Sa pagkakalam ko lang, sa pagkakaintindi ko dun sa bara na yon is syempre isa sa battle rap. Di ko rin ahon ata din yun eh. Di ko na matandaan. Tapos yung isa naman yung sa ex ni Tipsy D, yung Nela ba yun? No? Kasi alam ko doon pa lang sa laban ni Luns tsaka ni Tipsy D, may angulo na si Luns doon na iniwan ka para sa batas, 'di ba? Tapos ngayon naglaban sila, tapos parang yun nga, 'di ba, may linya si Batas na pinapasabi ni ganito na malit ititi mo, tapos 'di ba nagrebat si Tipsy that time. So ayun, parang ayun nata. Kaya sinabi ni Pruz dito, ginawa niya angle na 2 yung talo niya kay Batas kasi sa battle rap tsaka dun sa asawa ata. So I don't know kung ganon. Sa perspective ko lang is ganon. Tang ina ka, sumisenyas ka pa. Kala mo it's a prank, wala na. Pinaasa ka ba? Di pa nga nagdeklara ng raid mga operatiba, taas na kamay niya. O di ba tila, tinadhana pa nga. Dinampot sinaga, sinakote na nga. Kala ko pa nga, di makakawala. Mahilig siya mag-travel eh. Nakarating nga lang Krami eh. Pinakawalan pa. Sabi nga ng iba, kanya raw ginawang masama, di naman malala. Binibigay naman daw yung price. Pakagat lang yun guys, di pa ba halata? May source nga ng Tambiolo pangloto ang loko eh. Isa lang talaga, walang permit. Tapos na? Okay. Ayun, walang permit. Ayun pala yung kaso. So, ayun pala. Sabi ko kanina, not registered, pero ayun pala. Walang permit pala yung Okay. Malakas tong Pruz sa round 2. Compare sa round 1 niya. Siguro para sa akin, nag-start makuha ni Pruz yung momentum sa utang ina, anong linya ba yun? Wait lang guys, nakalimutan ko yung linya, pero yung Raptor na yung pinasagasa mo ba, yung nasasakyan is yung pinaparapol mo rin. So doon pag sa rebat na yon, 'di ba, sa rebat na yon nakuha ni Pruz yung atensyon, at ako natawa din ako doon. Lakas nun, lakas ng rebat na yon. Tapos yung hindi ako old god, pa lang ako adolescent, ang lakas nun, nagustuhan ko yon kasi sunod-sunod yung mga bara ni Pruz, no? Seryoso, tapos biglang babaliin niya, pinunta niya sa jokes, tapos yung delivery niya pa ganon din, malambot din. So para sa akin ang ganda nun. So dun, unti-unti niya nakuha yung momentum niya. Siguro yung end part lang yung medyo tagilid kasi tinapos lang niya sa na walang permit. So akala ko nga, 'di ba,
Hindi pa tapos, tinanong ko pa kung tapos na. So ayun lang, end part lang yung nagkatalo. Maganda, malakas yung round 2 ni Fruz, ang ganda ng construction. So delivery din kasi may andito na parang hinalo niya na dito yung mga bars, yung jokes. So maganda yung round 2 ni Fruz. Kaya let's see kung anong ipapakita ni Tipsy D dito. Kung mauulit ni Tipsy D yung ganong round 1 lang, tangina possible na ibigay natin kay Fruz yung round 2. So, depende pa rin sa magiging performance ni Tipsy D dito. Pero, malakas talaga yung round 2 ni Fruz. Nagustuhan ko yun. So, round 2 ni Tipsy, pakinggan natin. Ay, nang uungkat ng kaso. Ang lakas manggago. Palibasa kasi, ang dami mong taya nun, tas di ka nanalo. Yo! Frustrated homicide. Pag nakikita kita, naiisip ko may pakpak. Pero imbis na angel, ako'y terrified. Kasi kamukha mo yung mga naka-X sa label ng pesticide. Okay. Kung ganito itsura ng only child, aba di bali na lang magdagdag pa. Kaya ka naging frustrated homicide kasi nabigo silang ipalaglag ka. Gago. Oh shit! Hindi nyo alam? Story time! Nung pinagbubuntis ka nung una, yung mga magulang mo na excite. Hanggang sa makita nila yung ultrasound lahat ng picture naka-west side. Kaya naman, sa abortion clinic sila lumapit. Sabi ng doktor, pasensya na yung anak nyo, ang tindi ng kapit. Nasubukan ko na lahat ng tools, paubos na aking mga gamit. Kada may ipapasok ako, binabali ng anak nyo, nagagalit. Kaya naman, nagdesisyon na lang, sumilip si Fruz. Poop! Naku po, suwi yung anak natin. Pagkarinig ng nanay niya na puno ng kaba, sumagot yung doktor, hindi po, mukha lang paa. Yung nanay niya biglang natawa. Dok, ano to? May tumutusok, nakikiliti ang aking wet packs. Kaya dali-dali siyang hinugot pagtingin sa sanggol, naka-dreadlocks. Pinalo yung sanggol. Pa! Kaya umiyak yung mga magulang niya. Kasi tila ba ang mundo nila ay nagunaw. Napabulong ng no choice tayo kundi buhayin itong bakulaw. Pero surprisingly, di ka naman daw mahirap alagaan. Nagawa niyang lumaki nang walang masyadong nagtuturo. Bibigyan lang ng pagkain at inumin, tapos yun, babalik na sa puno. Ngayon kung itatanong niyo, Tipsy, bakit puro ka jokes? Di ka naman para sa ganyan. Yung top 2 kasi parehong komedyante. Pareho ko din papalagan yan. Sabi nila, kapag ang Joker nagseryoso, dapat kang matakot at baka ka masaktan. Ang masasabi ko lang, mas nakakatakot pa rin pag tumatawa na si Batman. Pawang katotohanan, walang halo na rumor. Diskarte ni Bruce Wayne na may tuso ni Luthor. Akala mo tears of joy kailangan ng tissue dahil sa humor? Yun pala kinakain na yung tissue na para bang tumor. Galing! Kinakain na yung tissue parang ng tumor. Gusto ko yun, no? Tissue paper, ganyan. Tapos yung tissue na, paano ko ba explain yung tissue na, basta yung sa, wait lang, hindi ko ma-explain ko ano yun. Basta, sa loob ng katawan natin, ayun. Is yun, ganda nung bars na yun. Of joy, kailangan ng tissue dahil sa humor. Yun pala kinakain na yung tissue na para bang tumor. Pinakyat muna bago hilahin. Binuo bago basagin. Minarinate bago ihawin. Nilubricate bago tirahin. Pinatawa muna para i-conceal yung planong katayin. Pampalubag parang last meal bago bitayin. Okay. Fuck chainsaw,
sapat na ang maliit na kutsilyo para tadtad kang butasan. Yung bibig mo ukitan parang Joker ni Christopher Nolan. Ang kulit pala ng bangkay pag nakatawa. Masyado lang vile. Soundtrack mo, Bruno at Gaga. Die with a smile. Ngayon, hindi ka na mukhang puno ng hatred. Dahil sa ngiti na inimprovise ko lang. At least hindi ka na frustrated. Homicide na lang! Uy, bitin! Okay, so magkaiba sila ng ano dito, atake. Magkaiba sila ng atake dito and ayun, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Bago tayo mag-start sa round 2 ni Tipsy D, kung papakita ni Tipsy D is katulad ng round 1 niya, possible na ibigay natin kay Fruz yung round 2 and muntik na. Para sa akin, ibibigay kong tabla yon, consistent na Tipsy D. Slow start siya and I think hindi effective kay Tipsy D yung early part ng round 2 niya. So, para sa akin, yung second half ng round 2, dun siya naging effective yung paggamit ng mga bars, paggamit ng mga references, yung Bruno, Gaga, Die With A Smile, yung kanta, tapos yung Joker, yun, nagustuhan ko yan, yung Tissue, Tears of Joy, Tissue, tapos Tumor, ang ganda rin yun, gusto ko yung mga reference yung mga bars niya dun sa second half. So, dun naging effective si Tipsy D, pero dun sa jokes, medyo hindi pa ganoon eh. Medyo hindi pa ganoon ka effective si Tipsy D doon. So, round 1 and 2 para sa akin same vibes, same energy, same performance level. So, I'll go with 8 points for Tipsy D doon. Hindi pa to yung Tipsy D na todo. Hindi pa to 'yan. Panoorin natin yung Tipsy D MZ after neto. Then Fruz, mas malakas na Fruz yung round 2. Itatabla ko yun sa 8 puntos. So sabi ko kanina baka ibigay natin kay Fruz yung round 2 pero it turns out na bibigyan ko na lang ng tabla. Bakit? Kasi sabi ko nga nagustuhan ko yung mga bars ni Tipsy D doon. Yung mga references niya effective para sa akin yun. Kaya siguro kung hindi naging effective yung mga bars, yung mga references ni Tipsy D, baka pwede nating ibigay talaga kay Fruz, pero sa tingin ko nahabol ni Tipsy D yun, yung performance ni Fruz kasi magkaiba sila ng atake. Si Fruz, ang ganda ng performance niya doon, may mga jokes, no, naging well-rounded siya, effective, no, jokes, bars niya effective. Kay Tipsy D kasi slow start nga no, yung mga bars lang yung para sa akin effective doon, yung round 2 first half na which is nag story time siya na about dun sa pinanganak, so 'di ba? May jokes. Medyo hindi pa ganoon ka-effective si Tipsy D dun eh. Kaya I'll go with a tie, no? Para sa akin, tabla ko muna sa 8 puntos to. So, ayun. Round 1 8-7, round 2 8-8. So that's 16 to 15. Lamang pa rin naman ng 1 puntos si Tipsy D dito, pero yung round 2 dikit yon, tabla yon para sa akin. Round 3 crucial kasi pag naulit ni Fruz yun, or sana mas malakas para maging dikit pa, then Tipsy D sana mas mag-improve pa yung round 3 niya. So yun, game. Yo! Tangina, ngiti daw hinakwak ng tarantado. Paano magagawa yun? Nakabanda na ako. Yo, listen. People of the Philippines versus this guinea pig. Dreaming big to become filthy rich so he can live in peace. Using his leadership abilities for really greedy evil deeds. So by doing some stupid fucking illicit activities, he receiving cheese. Hope you catch a severe disease, you creepy little piece of shit. Die like a child with syphilis, you imbecilic lyricist. Most of you are dumb enough to believe in his deceiving skills. You thought that I'm the weakest link, now see me how I kill this freak. I'm a product of the city streets. I'll break your expectations. Angas ko ba mag-English, Rick? There's plenty more where that came from. Are you ready for Tectonics 3? Because you know,
I'm wild. And fuck those who doubted me. Now all your souls are mine. Hoy! Master Splinter na walang Ninja Turtle. Bakit ba tuwan-tuwa kayo sa makina ng chainsaw? Isip bata talaga. Nananamantala na ang kababawan ng madlang, hangahangad lang ay makaramdam ng saya. Pwes, meron ako ditong daladala, maganda ka ng tanga-tanga ka. O eto na, pukinangin mo ka. Heavy machine gun! Ratatatatata! Tangina! Buhay ka ba? Yo! Sa paggawa ng match-up, si Enigma na. Ang pinaka-talentado. Tamang inuna niya tong first installment ng three-way kesa Shaggy versus EJ. Kasi kung hindi, baka day 2 na rin tayo. Okay, gets. Tangalan nyo, late reaction kayo, napapansin ko ha. Siyempre naman. So, baka day 2 na rin tayo. So, ayos yun. Kasi, diba si Shay, kilala natin na bilang nag-overtime palagi, diba? So, ang tinutukoy ni Bruce dito na buti na lang, sila yung nauna bago yung laban ni Shay at EJ. Kasi baka tumagal nga kasi, overtime, diba? Alam naman natin si Shay nag-overtime, si EJ rin nag-overtime. So, ayun. Baka kung sakali sa sobrang tagal, day 2 na rin. So, yun yung pinupunto ni Bruce dito. Day 2 na rin tayo. Tangalan nyo, late reaction kayo, napapansin ko ha. Siyempre naman, Shay na yan. 30 minutes, round 1 niya pa lang. Diba? Isipin nyo paano niya yung sinaulo. Nako, talagang paldo, malamang double pay na naman si Facundo. May respeto, kakamo, kay Marlon. Idol Looney. Re-respeto ka talaga. Para ka ba namang napagsasapak ng walang gloves ni Tyson Fury? Break it down, kasama si Enigma. Nire-review nila, laban nyo ng lason. Nung may naspit kang barang maangas, parang wala lang kay Marlon. And all of a sudden, pinost niya yung battle. Kala ko, papuri na. Kaso para kang nilait. Sabay-sabi, parang narinig ko na yun. Di mo may gumamit na nun? Pusa, tinanong pa si Arik. Tangina, no? Tinatarantado yung reputasyon mo, pare. Ikaw kasi, gumagamit ka ng mga linyang may iba nang nagsabi. Parehas lang kayong salbahe. Sa kalokohan magkaklase, pero ikaw mas grabe. Ba't kasi di ka na lang mangulimbat ng mga linya na galing sa liga ng may ibang lengguwahe? Kunwari, liga sa Yugoslavia. Hanapin mo yung pinaka-top tier nila. Tapos line by line, i-Google Translate mo na. Diba? Suabe? O kaya, liga sa Africa. Hanapin mo yung malaludakris na Sudanese. Pumapunchline na, may reference, lumulodi kicks, bumubumpanis. Time. Gago talaga si Bruce. Wala, hindi. Ewan ko, naapektuhan nata si Bruce sa sa three-way battle na to. Diba? Hindi ganun ka concise, hindi ganun ka ayos yung dala ni Bruce sa battle na to. So, sayang, no? Ano pa rin naman yung mga multis ni Bruce, hindi naman nawala. Pero, I think sa delivery nagkakaroon ng problema. Baka napaghahalo-halo niya yung mga yung mga lines na dapat kay Emzite, diba? I don't know, pero sayang. Maganda yung maganda yung aura ni Bruce sa round 3 kaso naputol lang ng ganun. So, yan, game. Round 3 ni Team C. Yehey, umi-English pa, ang galing. Basag yung language barrier. Ang galing pala mag-rap ni Stevie Wonder. Dinamay pa talaga si Looney. Ayos yan, may pagkakataon ako sumegway. Hoy, Looney! Happy birthday! Utangin na. Game. Ngayong nagbabalik si Tipsy, sigurado na panis yan. Alam naman natin na si Cripply, nilampaso lang si Chris. Fuck, tangina shit.
Teka lang, nagkabaliktad. Pero okay lang kasi nakalaban niya rin naman si Cripply, di ba? Round 3, game! Round 3! Ibinuhos ko pa din lahat kahit na di ako na-excite. Sinadya niya no? Sinadya niya yun. Hindi yun ano, hindi yun starter. Sinadya niya yun. Ulit. Doon na panis yan. Ngayong nagbabalik si Tipsy, sigurado na panis yan. No, panis yan. So, doon pa lang sa rhyme na yun na Christian, yun, tapos biglang nakalaban din naman niya si Cripply, diba? So, doon pala sa segue na yun, alam mo na alam mo na hindi totally nag-stutter or nag-choke or nabaliktad niya. Sinadya niya na spit yun dito. Alam naman natin na si Cripply, nilampaso lang si Chris. Fuck, ina shit. Teka lang, nagkabaliktad. Pero okay lang kasi nakalaban niya rin naman si Cripply, di ba? Round 3, game! Round 3! Ibinuhos ko pa din lahat kahit na di ako na-excite. Ano naman kung champion ng 2x2 si Ems? Tang ina! Shit, nabaliktad din. Pero wait lang men, pasok pa din dahil sa paningin ng drunken. Kahit na balikta rin, ganun pa rin. Pareho lang silang baliktad sa akin. Oo, diba? So, sabi ko sa inyo, hindi yun stumble or stutter. Sinadya niya yun na ganun yung gawing ganun yung yung delivery. Silang baliktad sa akin. Oo, nakabaliktad. Nakabaliktad. Kayong i-hardcore fuck ng lasenggo na kuneho. 2 battles, ibo-bottoms up. Taob kayo pareho. Burahin mga pangit sa eksena, ako ang editor. Dapat kayong ipasaksak kay Gregor. Mga walang kwentang competitor, si back on cam, Lexilor. Oo, mahangin pa sa ventilador. Mas bully pa sa Minotaur. Meteor sa dinosaur, ibinaon sa inner core. Estilong never seen before. Malinis pa sa Singapore. Mga dating mapapel not anymore, ngayong pinasiklaban na ni Endeavor. Hiniram mong oras, wala na. Pinasiklaban na ni Endeavor. So, MHA, no? MHA, top 1 hero, tatay ni Todoroki. So, ayos yun yung rhymings niya, kung napansin nyo. Puro, yun, hindi nag-iiba ng hindi nag-iiba ng tunog. OR yung ender, no? Yung ending ng bawat letra. Or ganun yung Endeavor, Meteor, Lexilor, di ba? So, ganun yung tunog. Pakinggan natin. Before. Dapat kayong ipasaksak kay Gregor. Mga walang kwentang competitor, si back on cam, Lexilor. Oo, mahangin pa sa ventilador. Mas bully pa sa Minotaur. Meteor sa dinosaur, ibinaon sa inner core. Estilong never seen before. Malinis pa sa Singapore. Mga dating mapapel not anymore, ngayong pinasiklaban na ni Endeavor. Hiniram mong oras, wala ng 24. Ngayong nandito na ang creditor. Paano nahilig sa gulay itong herbivore? Ganito itsura pag walang helmet si Predator. Fruits dog, sige tahol. Labas mo aso senatol. Sa dami kong nainom na ethanol, ang aso sa lasenggo ay edible. Nag-iba ng rhyming, pero ano naman to? Kanina OR, ganun yung tunog diba? Meteor, Lexilor, Endeavor, anymore, before, ganun yung tunog. Tapos biglang parang ang ender is OL naman. OL, no? Edible, ano pa yun? Basta, ganun naman yung tunog. Nag-iba. Nag-switch ng rhyming si Tipsy dito. Hol, labas editor. Editor, yun ating huli. Tapos biglang Sigeta Hall, edible, diba yun ethanol. Yun na yung rhyming. Dog, Sigeta Hall.
Labas mo aso, Senatol. Sa dami kong nainom na ethanol, ang aso sa lasenggo ay edible. Hahaha. Jokes, bars, flexible. Multi-syllable. Left, right, incredible. Iron Mike, Dempsey roll. Haba nun, ha? Walang exemption. Hindi to Paramore. Kahit paboritong pet, di pa pabor. Wala nang pag-asang ma-retrieve ang Labrador na dog meat na ng matador. Tinapakan parang selinyador. Mga manok nyo akong sentensyador. Di kinaya ang shot ng emperador, kaya sa round ko higa parang Ecuador. Bumalik sa OR yung rhyming, pero grabe pa rin yung multis. Tol, ang galing. Kung nakinig ka ng mabuti, you will hear. Pamilyar ba iyong sound? Ganon estilo mo buong karir. Tinumbasan isang round. At bago tayo pumunta sa pagtatapos, para sa lahat ng nag-ahamon, dito tayo magtutuos. Sa flip-top nyo ikamada, di yung sa ibang liga patatagos. Sa flip-top ako nakilala, sa flip-top din ako malalaos. Tapos, On 15 days. Level of difficulty. Ayun yung pinaka nakikita kong ano. Ayun yung pinaka nakita ko sa round 3 ni Tipsy D. Yung difficulty. Ang hirap gumawa ng ganun. From, 'di ba? Meron lang siyang konting segment about dun sa kunwari doon na baliktad at yung line niya dapat para kay MZite dapat na speak niya kay Fruz. May maganong segment lang, pero sabi ko nga sa inyo, sadya yun eh. Tapos yun, pumasok na yung rhyming, no? Yung mga multis niya, yung editor, lexilor, endeavor, anymore, before, tapos nag-switch, 'di ba, ng sige, tahol, ano ba yan? Edible, credible, mga ganon, di ba? Ang hirap gumawa ng ganong rhyming, guys. So, I think, level of difficulty, tangina, perfect yun para sa akin. Pero, overall, I'll go with 9 points for Tipsy D dito. So, strongest round ni Tipsy D dito. Ang ganda rin kung paano niya tinapos, although hindi yun patama kay Fruz. Kumbaga, patama yun sa lahat ng naghahamon daw. No? Na, kumbaga, kung ikaw maghahamon ka, dito natin gawin, sa flip-top natin gawin. Bakit sa ibang liga pa, 'di ba? So ayun yung pinupunto niya. So ayun, level of difficulty yung para sa akin na gano dito, nag-close ng battle, and I think lamang na lamang talaga si Tipsy D sa overall performance. Kung titignan natin 1 2 3, lamang na lamang si Tipsy D doon sa writtens, 'di ba? Sa performance. Si Fruz kasi all 3 rounds may mga stutter, may mga stumble, pero strongest round ni Fruz yung round 2. Pero pagdating sa round 3 medyo lumaylay na naman siya doon. So, ayun. 1 and 3, bibigay ko yung kay Tipsy D. Strongest round niya yun, yung round 3. Pero, yung round 2 tabla yun. So, score ni Fruz sa akin is 787. 787. So, sayang kasi hindi na-close ni ano eh. Maganda yung gitna ng round 3 ni Fruz. Medyo, yung slow, ano lang, yung early part lang na nag-English siya, pero parang hindi siya akma doon. Tapos, in-end lang niya ng ganon. So parang para sa akin nasayang yung yung gitna, kasi maganda yung gitna niya, maganda yung mga pinupunto niya doon. So ayun. 787, that's 22 points for Fruz. Kay Tipsy D naman is round 1 is 8 1 and 2, tas biglang 9 sa round 3. Strongest round niya yun. So that's 25 to 22. 1 and 3 Tipsy D, round 2 tabla para sa akin. A1 Tipsy D versus Fruz. Mag-iayos pang beses para sa ano ng pareho. Ang boto ng urado, 5-0. Magigay para kay Tipsy D. Shoutout kay Ayan, Tipsy D. Fruz at sa tangina. Hindi ko alam. Thank you.
GL, boto ko Tipsy. Round 1, tinabla ko. Slow start, parehas. Di ba? Slow start daw. So, sabi ko sa inyo, slow start siya. Pero tinabla siya. Tinabla niya yun. Round 1, tinabla ko. Slow start, parehas. Round 2, binigay ko kay Fruz. Sobrang solid. Dikit-dikit. Yes, Fruz talaga yun. Suntok. Pero round 3, doon lumamang si Tipsy ng malaki. Plus pa yung solid na end. So yun, Tipsy. Pistol here, binoto ko si Tipsy. Round 1, Tipsy. Round 2, para sa akin medyo pros pa yun. Tapos round 3, Tipsy. Yun, klaro naman. Yo, Sir Henyo, binoto ko si Tipsy D. Hindi ko siya binoto per round, overall performance kasi may mga part na one angle lang halos yung or dalawang angle lang si Tipsy. Ganon din naman sa kabila. Tapos medyo nabitin ako dun sa huling round ni Fruz, parang hindi ko alam kung ano nangyari, baka nakalimutan niya. Kaya yun, basta binoto ko Tipsy D all 3 rounds. Magandang gabi, Looney. Binoto ko si Tipsy D. Round 1, medyo mabagal yung yung start nila. Pero si Tipsy D bumawi sa second half niya. Binigay ko kay Tipsy D yung round 1. Round 2, yung pinakamalakas na round. Bumawi sa second half. Diba? Round ni Fruz. Pwede yung round 1. Round 2, yung pinakamalakas na round ni Fruz. Pero nadikitan din ni Tipsy D yung round 2 na yun. Bigay ko kay Fruz yung round 2. Round 3, yun na. Siguro hindi na tapatan ni Fruz yung lakas ng round 2 niya. Medyo bitin din niya tama. sa round 3 niya. Tapos si Tipsy D, in true fashion ng Tipsy D style na yung first half, build up papunta sa dulo. Ganun din yung ginawa niya. Parang naging pinakamalakas niya round din yun. Tsaka andun din yung tumatak na linya na nakuha niya talaga yung crowd nung binanggit niya about sa flip-top siya magtatapos. Sa flip-top daw siya nagsimula. Sa flip-top siya malalaos. Sobrang lakas na battle. Congrats sa dalawang mandirigma. Tangina, solid na Looney yun. Sana makakulab ko talaga si Looney sa Break It Down. Pero marami na marami na nagre-review ng battle. Jonas, Mzite, si Lip, ang tagal 2023 pa namin na pag-usapan Lip, si Mzite, siguro pwede nating ayain soon or, diba? Jonas, sana mapansin. Shernan, shoutout kay Shernan, Tito Shernan, sana mapansin din. Kay Joss, nagre-reaction video na rin si Joss. So, yun, yung sa amin din ni JM Lopez TV, hindi rin matuloy. Tanga na 2023 pa yun. 2023 pa namin plano. Hindi pa namin matuloy. Halos magkalapit lang kami guys ng ilang barangay lang kami guys ni JM Lopez, kaya shoutout kay JM Lopez. Di namin matuloy yung yung project collab. Pero soon siguro. Binoto ko si Tipsy D 1, para sa akin mas lamang si Tipsy D doon. Nakuha naman ni Fruz yung round 2, para sa akin yung ganda ng rebat at yung punto. Kaso sa round 3 medyo lumaylay na si Fruz, hindi effective yung English niya. Parang ginawa ko kay Sak, hindi rin effective. At as ang lakas ng round 3 ni Tipsy D, so 1 and 3 Tipsy D ako. So, diba? So, di nga naging effective yung English doon. Kaya nga, yun yung sinabi ko sa inyo. So, halos parehas kami ng punto doon ni Shernan tsaka ni Boss Loons. Yun, no? Ang haba rin ng usapan natin dito, pero enjoy ko naman yung battle kasi first time ko siya mapanood at hindi ko ito napanood ng live. At yun, kung ano man yung naging comments ko sa performance ni Fruz, I think ayun din naman yung naging comments ng judges natin. No? So, happy. So, yun lang. Kita-kits tayo, Tipsy D, Mzite. Right after this, ko na yun? Reviewin ko na rin yun agad. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.